Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Sa pamilya, inilagay na po sa state of calamity ang Metro Manila at ilang pang lalawigan bunga ng matinding baha. Naghahanda na rin ang Kabisayaan sa bagyong Yolanda. Lalo't nag-iwan ng pinsala sa ilang bahagi ng Visayas ang nagdaang bagyong Wilma. Sinalanta ng buhawi ang bahagi ng Cebu, Leyte at Iloilo. Still on Tropical Storm Gorio, floods hit Guinobatan, Albay, leaving some barangays stranded. Another typhoon is barreling towards southern and central Luzon. A number of areas along the likely path of Ulysses are taking precautionary measures ahead of the expected landfall hours from now. Chismis ba o totoo na ang bagyo ay galit ng Diyos? Sa panahon ng ating mga dinuno, tuwing may kalamidad, lalo na kapag bagyo, madalas sinasabi ng simbahan o ng matatanda, may kasalanan ng mga tao. Pero ano nga bang nangyari sa mga pinakamatinding bagyo sa kasaysayan? Halika, pag-usapan natin ang top 5 na pinakamapinsalang bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas ngayong araw. Ang Pilipinas ay bahagi ng kinatawag na typhoon belt, kaya taon-taon ay dinadalaw tayo ng mahigit na 20 bagyo. Sa ngayon, may technology, may tracking, weather updates at makikita pa sa TV ang galaw ng bagyo. Pero noong araw na wala pa ang mga ito, paano kaya ang mga ninuno natin pagdating ng sakuna? At alin-alin kaya sa mga bagyo doon ang nagdulot ng pinakamalaking pinsala? Ang bagyong Angela noong 1867 ay naitala lamang gamit ang kwento mula sa mga kapitan ng barko, tala ng simbahan at simpleng obserbasyon sa lupa. Kaya mahirap tukuyin ang eksaktong lakas, landas at epekto ng bagyo noong mga panahon na yon. Dahil kulang-kulang ang datos, nahihirapan ng mga eksperto ngayon na pag-aralan ng buo kung paano nagbago ang klima noon kumpara ngayon. Ang bagyong Angela ng 1867 ay isa sa mga pinakamapinsalang bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Mahigit 1,800 ang namatay, karamihan ay nalunod sa matinding baha sa Rio ng Ilocos. Ito ay nang umapaw ng mahigit 25 talampakan ang tubig sa Ilog Abra. Libo-libo ring mga kalabaw at iba pang hayop ang tinangay ng rumaragas ang tubig, kaya nasira ang kabuhayan ng maraming magsasaka. Dahil dito, itinuring itong pang-apat na pinakamapinsalang bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa pang malungkot na pangyayari ay ang paglubog ng barkong Kastila na Malaspina. Umalis ito mula British Hong Kong patungong Maynila noong mismong araw na humagupit ang bagyo September 20, 1867. Inabot ito ng bagyo sa gitna ng dagat at tuluyang lumubog. Walang nakaligtas at hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy kung nasaan ang barko o ilan ay eksaktong bilang ng mga nasawi. Kahit nagkaroon ng malawakang paghahanap, hindi na nakita ang barkong ito kailanman. Noong taong 1882, dalawang malaking kalamidad ang sabay na sumalanta sa Maynila, isang matinding epidemya ng kolera at isang malakas na bagyo. Kumalat ang kolera sa buong lungsod. Libu-libong Pilipino ang namatay sa sakit na dala ng maruming tubig. Napuno ng takot ang mga tao. Naniwala sila na ito'y parusa mula sa Diyos. Dahil dito, nagsagawa sila ng mga malalaking prosesyon at dasal at nagsudup pa ng apoy upang rinifin ang hangin. Parang hindi pa doon natapos ang hirap. Noong October 20, 1882, isang napakalakas na bagyo ang humagupit sa Maynila. Sa loob lamang ng ilang oras, tinangay nito ang mga bahay, bubong, pudo
at nilunod ang mga lansangan. Ayon kay Padre Jose Alge ng Manila Observatory, parang araw ng paghukom ang lakas ng hangin at ulan. Ang baha mula sa bagyo ay nagpalala sa kolera at lalo pang dumami ang mga namatay. Sa gitna ng matinding sakuna, naging sentro ng pag-asa ang simbahan. Dito nagtipon-tipon ang mga tao upang humingi ng habag at awa mula sa langit. Ang trahedyang ito ay hindi lamang kwento ng sakuna, kundi simula rin ng pagbabago sa pananaw ng publiko tungkol sa kalinisan at kalusugan. Noong October 12 to 13, 1897, isang napakalakas na bagyong dumaan sa Leyte at Samar na may tinatayang storm surge na umabot sa 4.5 to 6 meters. Tinuwento ni Padre Jose Alge ng Manila Observatory na parang mountain of water ang bumayo sa baybayin. Sa loob ng ilang minuto, nasira ang takloban. Tinangay ang mga bahay, simbahan at taniman. Naputol ang telegraph na linya at tinatayang 7,000 hanggang 15,000 ang namatay o nasaktan. Sa Central Luzon naman, humagupit ang isang super typhoon noong October 1934. Kilala bilang isa sa pinakamapinsalang bagyo bago ang World War II. Tumama sa Tarlac, Nueva Ecija at Pangasinan. Ang hangin ay umabot sa mahigit 220 kilometers bawat oras. Mahigit 1,000 ang nasawi, kasama na ang mga namatay dahil sa pagguho ng gusali at paglipad ng mga debris. Ayon sa lumang dyaryo, ito'y tila galit ng langit. Sa mga baryo, makikita ang mga magsasaka na lumuluhod sa gitna ng ulan, may penitensya at may nadaalay ng dasal at kandila. Typhoon Amy naman noong 1951 ay isa sa pinakamalakas at pinakamapinsalang bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Tumama ito noong December 1951 bilang isang Category 4 na bagyo. May dalang hangin higit sa 220 kilometers per hour. Dinaanan nito ang mga isla ng Samar, Leyte, Cebu, Panay at Negros. Sa Leyte, halos 90% ng mga bahay ang nawasak. Sa Cebu City, lumubog ang 28 na barko, habang sa Bacolod, higit 50 na kataong nasawi. Tinatayang 556 hanggang 991 katao ang namatay at mahigit 50,000 ang nawalan ng tirahan. Hindi pa doon nagtatapos ang trahedya. Kasabay ng bagyo, sumabog din ang Mount Kibok-Kibok sa Camiguin na pumatay ng karagdagang 500 na katao. Dahil dito, sabay-sabay na umarap ang bansa sa bagyo at bulkan, lalong nagpahirap sa relief operations. Ang trahedyang ito ang naging dahilan para itatag ng gobyerno ang National Civil Defense noong 1954. Ito ang simula ng mas formal na disaster response system sa bansa. Higit pa sa mga numero, ang mga kwento ng bagyo ay nagsisilbing paalaala ng ating pagiging vulnerable. Pero ito rin ang nagpapatunay kung gaano tayo katatag bilang mga Pilipino. Sa bawat hagupit ng kalikasan, nakita natin kung paano tayo bumangon, nagtutulungan at natututo mula sa bawat hamon. Kaya sa tanong na totoo ba ang lumang paniniwala na ang bagyo ay galit ng Diyos, ang verdict ay totoo. Ang paniniwala ng ating mga ninuno noon na parusa ng langit ang matinding bagyo ay totoo dahil na rin sa mga salita at turo ng mga pari noon. Ngunit ang totoo, ang bagyo ay natural na phenomenon. Hindi ito parusa mula sa langit, kundi bahagi lang ng cycle ng ating kalikasan. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.